Okay, silence. Sige, Silence. Kisuyo lang. Okay. Okay. Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay araw ng Martes, Abril 23, 2019 and welcome sa ika-60th episode ng Wealth of the Nation series. Nakalagpas na pala tayo ng 52 episodes, so 60th na, no? At ngayon ay na tayo nalulugod at nakapag-broadcast tayo nung nakaraang Sunday Super Chat. Medyo hindi ko tayo nakapag ng Easter Sunday. So ito pong pagkakataon natin para magkaroon po tayo ng konting balitaan. Sabi ko buong konti dahil kung maasa po tayo ng balita tungkol sa mga redemption, tungkol sa takbo kung may reset na, ay wala pa rin ho akong nakasasagap na balita so far. Pero at ganun pa man, with or without balita, importante tayo ay magkasama-sama at magkabalitaan. Kung anumang balita yan, ipagsaluhan na po natin, lalo na tayo ay, ang buong bansa ay nililindol. Ngayon naman meron naman po tayong mga special na panahuin. Dalawa po yan. Dahil may announcement din po sa kampo nila Queen Salvacion de Legazpi tungkol po dun sa pag-issue nila ng gold bullion certificate. Bagong-bagong balita yan. Mamaya ay alamin po natin yung detalye kay Rick Villori. At ganun din po sa kampo ni King Kuluban. Makakasama po natin si King Mantultulan ng Bukidnon at para po magkaroon din po ng mga update tungkol po dun sa kaso ni King Kuluban. Alam niyo po si King Kuluban, isa po siya sa mga tribal leader na hindi po matatawaran yung kanyang angking kaalaman, angking kakayahan na mapagsama-sama ang mahigit na 100 tribo sa buong bansa. Ngunit napolitika po yung mama at kasalukuyan pong nakapiit. Kaya alamin po natin kung ano po ang kalagayan at baka sana malabas na siya at sa ganun ay magpatuloy po sa kanyang gawaing maganda. Okay? Bago ang lahat, akin muna pong paabot ang ating agenda.
Dahil ito po programang Wealth of the Nation series ay self-funded, crowd-funded, meaning kayo po ang nagbibigay ng kasiglahan, sigla sa inyong lingkod na makapagprograma araw-araw, at least twice a week. Dahil po sa inyong pakikisama, at mamari po ninyo ipadalangin niyo pong appreciation. Kung nalulugod po kayo sa aming programang ito, maaari po ninyo ipadalangin yung appreciation sa pamamagitan ng video. Ang aking bank account number ay naka-flash na po sa inyong mga screen. Ang aking full name ay nandyan na rin po. Maaari po ninyong gamitin kasama ng aking cellphone number kung kayo po ay magpapadala sa pamamagitan ng mga remittance services na naka-flash na rin po sa inyong mga screen. Louis Cebuana, Louis WU, Remitly, kung ano pa po mga remittance services na naka-base sa abroad. Siyempre, pinasasalamatan po ng programa ang mga patuloy na tumutulong, gaya po ni Alfredo T. ng Saudi at Dingle, kay Nick K. ng New York, kay Cecil T. ng Tokyo, kay Jewel Marie. Siyempre sa Pekog family. Mainit po ang suporta nila sa Wealth of the Nation. Kay Army LB, kay Vicente R., kay Edgar P., kay Jeline G. at Arlene L. Ako, napakaganda po ng kanilang farming project niyan sa Surigao. No? Kay Arlene. Kay Ace Sherwin, siyempre Ace Sherwin P. Kay Rodlin P. Maraming salamat. Kay Victor C. ng New Jersey. Nandiyan siyempre si Patricia P., ang ating pumalugod na viewer sa YouTube. Kasi hindi na po siya nakakahabol dito sa ating live program. Kaya doon na po siya mahabol sa YouTube. At nandiyan si Melchor D. Tatalino. Nagpadala ng message si Tatalino. Bakit daw po naglilindol? Marami yung mga comments na nakakatuwa. Although malungkot yung pangyayari, pero anuhan pa rin natin, nalalagyan pa rin natin ng konting humor. Mamaya, ipapadating ko po sa inyo. At syempre, nandiyan si Mel ng Crypto Magnet, si Saldi De Leon. Marami kaming project ni Saldi. Kay Ed Neri, kay Marlene Agabao ng Santiago City, kay Evelina B. At kay Maria Rosa Silang ng Italy, kay Rolando S. ng Edmonton, kay Dioscora G. ng Virginia, kay Raymond N. ng Dubai, Lorna P. Dan D. Edwin E. Edwin, happy birthday. Belated happy birthday ng Lucena City, kay Claire B. D. kay Gina O. Delia A. ng Canada, kay Rolando R. ng Illinois, kay Emmanuel L. Mawi ng San Joaquin, Iloilo, kay Vener Samson ng Manila, kay Donato R., kay Grace De Leon Grace DB, at kay Melchor D. Nabanggit ko na si Melchor D. Ayan, kay Vener, nagpadala po sa akin ng pendant. At masugid din po nagte-text sa akin. Okay, so yan ang ating agenda na ating pong paragiang na mini-mention dito. At syempre, hindi po tayo nagsisimula hanggat hindi natin nababati ang ating mga early viewers, early tuners, although na maaari ko po iputulin ito kapag medyo marami-rami na. Good evening kay Hilda de la Cruz. Ayan. Kay Edna. Edna, bagong-bago to. Bagong pang viewer natin. Naabangan niya ang live stream. Kay Claire Bansag Vargas. Claire, salamat. Kay Tess Diango. Kay Rusilo Haban. Kay Marlene. Ayan, kay Marlene Agabaw. Salamat. Kay Maiciel Bendijo Villaluz. Kay Brad Louis Biagtan. Kay Alan Milebo. Hi, Alan. Good evening. Kay Michelle Gilda Candelaria. Kay John de la Merced Panganduyon. Ayun, Panganduyon na to. Na malabas na itong ating Wealth of the Nation. Kay Nelson Quillorpas. Kay Sandel Del Prado ng Pekog. Kay Enzo Di Maculangan. Kay Remy Pispis. Kay Sita Jose. Oy, Sita, kamusta na ba si Don Tiburcio? Namimiss na namin siya. Kay Maylin Herasimo Bellosa. Kay Ibilio de la Torre. Ibilio de la Torre. Kay Sister LB Shiga. Hello, brother. Sabi niya, hello, sister. Kay Chari N. Hi, Chari. Good evening sa'yo. Kay Doroteo Benavista. Kay Juliet Sasa. Fe Veralio Manikis. Bernardo Gation. Adrian Diaz. Nako, kay Gudoy Raimundo. Gudoy! Pangalan pa lang ay maaari mo nang dalan sa Sanglaan. Kaya lang Clark Airport ay
nasalanta ng lindol. Kay Adrian Gonzalez Lindo, kay Winwin Ponce, salamat. Kay Alfredo Parfan, Alfred, kay Tefuki Bear, kay Nancy Abaygar, Julio Abraham Indionela, at kay Miguel Luberia, Analida Isanan, ay Analida, kay Myra Gultea, kay Rolly Alegria, Andel China, ay Andel, sabi niya, good evening Anton, Princess Elizabeth and Michael. Hope he's feeling better now. Kay Amorlina Mediran, Elmer Valle, ay Architect Elmer, kay Wilma Ramos, Estoy Estrada watching from Bicol, Raymond Nonatos, Joseph Placiente, kay Yoyong Kutayan, Reynaldo Rivera, Jeffrey Lagi, sana lagi kang manood from Kalinga Province, kay Rosilina Revilla Salayo, Jeric Bueno, ayan, Jeric Bueno, kay Grace Gailonia, kay Dansky Diokino, Raelian ka na pala ngayon, Dansky, kay Wilma Ramos, kay Bel Diaz ng Germany, hi Bel, Edgardo Kabuska, kay Dio Inuver ng Virginia, salamat, kay Delia Agustin, salamat, Willie Aragon Raelian, salamat, kay Cecil Takahashi, good evening po sa lahat. Naway safe ang lahat kahapon sa lindol na naganap. Oo, nataas pa naman yung condominium mo. Good evening po, Kanton, sabi ni Carlo Magno Bautista, kay RGDXG Ibanez, Carlos Arganda, Edwin, magandang gabi, salamat, belated happy birthday, kay Gisle Giswa, kay nakasulat hapon, hindi ko maintindihan, nakalimutan ko na kung siya si Marlon. Yaw, please let the Barlican shine. Kay Rolando Gamboa, Vicente Jonas Sipeda, kay Joel Bayona, Pablito Sulit, Ramil Domins Irig, kay Jorge Mirabite, Rem Corpus, kay Chit Cleto Marasigan, kay Eduardo Espinosa, magandang gabi sa iyo Eduardo, sa mga samahan natin dyan ng H-World dyan sa Rizal. Kay Wenzon de Villa, Y.R. Bertis, Violeta Pahador, Marlene Lurin, kay Cheryl Mali, kay Roy Baltasar, Jess L. Lurin, Jodilyn Marsan, Larida Joe, Eduardo Espinosa, tapos na, kay Rick Villori, tawagan kita maya Rick, kay Buboy Ramos, kay Maria Antona Lozada, Hermi Viterbo, kay Edris Ginto, kay Narian niya, magandang gabi Sir Anton, si Red, sa lahat ng nanonood, have a blessed day. Is everyone safe? O naman siguro, kumpleto pa tayo. Just Elurin, kay Shirley Katapang, kay Edwin Riaz, good evening ka Anton, ng ating chapter leader ng Nicotine Consumers Union na si Adrian Diaz, kay Tatalino, sabi ni Tatalino baka naman si Supremo nang harvest na ng ginto, kaya lumindol. May nagsabi rin, baka yung mga engkanto nag-bulldozer sa ilalim. May tumawag kanina, Sir Anton, naglindol. Sabi niya, baka naman yung atomic bomb na sinabi ni Supremo sumabog. Yung mga natagawa pa natin tumawa, Caroline Crisaldo, Oreste Adranza. Ay sir, kay Diviendo Carlos Biason Sr. Sir, yan, sa H-World. Lourdes Lagiman, Lucita McElroy, kay Lorna Parcon, ay Lorna, salamat. Kay Bebet Martinez, Tetani Cordova, Lloyd Pedeglorio, Joy Mark Rivera, Jess Elorin, tapos na yata, kay Ara Uredina, Junvern Rana, at sino pa? Kay Meneses Timogan Amparo Yepis, Arellano Graciano Margie, Sherwin Magallanes, at kay Annalise Tolentino, Leonita Resurrection. Tapusin na natin to. Penny Gallagher, Doroteo Benavista, Lolita Selagan, Jong Magsayo,
at Helen Mabalo, Marian Imulaga, at siyempre kay Madam Princess Elizabeth, salamat sa pakikinig. Kay Joy Mac Rivera, kay Manong Gren Alfafara, kay Ferdinando Divelas, Jong Nasino, Veronilla. Okay, sige. Kay Luis Francisco Randop at kay Manang Alice Handusay. Okay, hindi na natin patatagalan. Mamaya na natin takuan yung iba nating topic tulad ng dito sa Lindol, dahil mayroon po tayong panahon dito at nais niyang may mga hinihingi tayo ng update sa tungkol po sa kalagayan ni Dato Kuluban, yung Haring Kuluban. Yan, nabanggit na natin na isa sa mga ginagalang, particular dyan sa Kamindanawan, sa mga Maharlikan tribe, mga indigenous people. Kaso, napolitika po ang Haring Kuluban, siya po ay nakapiit ngayon dahil kinasuhan nyo yata ng rape, no? Ng isang 50 years old na ginang. Kasi marami kasi siyang asawa dahil isa yan po sa pribileyo niya, no? Bilang isang hari. At napolitika, kaya nakasuhan ngayon. So hihingi po tayo ng update galing po sa isa po niyang executive staff na meron din pong katayuan bilang hari. Walang iba kundi si King Mantultulan ng Bukidnon. Magandang gabi po sa inyo, King Mantultulan. Good evening. Good evening po. Live po tayo ngayon. Nasa Wealth of the Nation na po tayo, King Mantultulan. Yes, sir. Nakikinig po. So, kamusta na po ang kalagayan ngayon ni Haring Kuluban? Sa ngayon po, naghintay na lang siya sa ganyang hearing this coming 26 po, ngayong buwan na to. Mm-hmm. May hearing siya, may hearing ngayong 26. Okay. May hearing siya ngayon 26. Ito ba ay masasabi nating huling hearing na kaya? O ito ay masasabi nating babasahan na siya ng husga o nung kanyang tawag niyan judgment? Hindi pa naman. Hindi pa man siguro po. Ganito lang po siguro, ngayong buwan na to, 26, magkakaroon ng hearing sa kaso niya, no? Pero sa aming palagay naman, dahil talaga namang walang kabuluhan yung lahat na sinasampa sa kanya, siguro ko na lahat naman din sigurong mga mambabatas na alam naman nila ang tunay na kaso, no? Hindi nagsinungaling yung taong na sumasampa sa kanya. Ang inihintay namin ngayon, lahat ng mga buong territorial kings at saka yung mga auxiliary kings at saka kasama na yung lahat ng mga royal guards papunta siguro bukas para hintayin na lang ang hearing ngayong 26 at papunta sila doon sa Manolo Portis Bukidnon po. Okay. Bigyan nyo nga muna ako. Tama po ba na kinasuhan siya? Ano po ang naging kaso niya? Ano po ba ang naging kaso? Rape po ba o polygamy? Ano po bang ano niya? Ano po ba isinampa sa kanya? Rape po, rape. Okay. Ilan ho ang, kumbaga, ilan ho ang nagreklamo? Ilan ho yung nagsampa ng demanda? 2? 1? Yung una, itong ngayong hearing yung 26, may sumunod naman nagsampa, pero naalaman ko kanina, may tumawag sa akin galing dyan sa Mindanao na umatras na yung nagsampa ng kaso sa kanya rin, attempted rape. So bali ilang ho kaso bang kinakaharap niya? Isa na lang po, isa na lang. Dati 2? 2 po. Ano po yung ilang taon na yung babae nitong umatras na to? Ilang taon po yan? Ewan ko ilang taon yung mga nandiyan na siguro sa mga 30 plus yata. 30 plus rape pa. Tapos itong patuloy na dinidinig, yan po ba yung mga nasa 50 na? 50, mahigit. Tapos 11 yung anak. Dati, 11 yung anak sa ibang lalaki? Noon, ang sabi na kasi magkaibigan kami sa asawa niya eh.
Yung palagi kaming ano, ano ko lang sir, no? Sabi ko lang sir Sige, ang katotohanan. oo. Ganito kasi sir, yung nagsama pa kami sa asawa niya noon bilang isang territorial king in Cagayan de Oro City. Palagi kaming nagsasama na nag-orientation sa pamagitan ng IPRA na ipairal natin yung batas ng Republic Act 8371 na mayroon tayong self-governance. Ngayon po, nagkaroon ng medyo gumagawa siya ng mga kanyang batas sa kanyang teritoryo o decision na wala kaming kaalam-alam, kaming mga executive king staff. No? Tapos pumunta siya sa mga iba-ibang lugar doon sa Cagayan de Oro hanggang dumating ng araw na nakalaban niya yung isang judge doon. Sinala pa niya yung judge doon pero tinawanan lang siya dahil kahit pa daw kambing pa yung isasala sa kanya, walang mangyayari sa mga ginagawa niya. Hanggang dumating ang araw na dahil talagang gumagawa ng sigurong gulo siya doon sa korte na yon, nag-release ng order warrant of arrest para sa kanya. Sino? Kanino? Kay King Kuluban? Hindi, kay King Solo, yung sa Cagayan de Oro, yung asawa ng babaeng nagsampa ng kaso okay. ni Ahines King Kuluban. Ngayon po, nagpatulong sa amin yung asawa niya si Solo. So, ang sabi ko naman sa major na humahawak ng doon, mag-arrest sa kanya, Major, ano ba yung major na yon? Binyas. Kinausap ko kasi sabi ni Ahines King Kuluban, kausapin mo si Major Binyas. Sinabi ko naman kay Major Binyas, sir, wag mong galawin si King Solo diyan. Irespeto mo naman ang tungkulin niya bilang isang king na territorial king in Cagayan de Oro City. Okay. Ganito ang gawin lang namin, sir. Bukas magdala kami ng yung pang-ban sa kaso niya para hintayin na lang yung hearing. Ito naman si Solo, nagagalit pa na lahat kuno abogado, pira lang daw ang hinahabol, sabi niya. Ko nga, hindi naman siguro ganon. Ang dapat natin gawin, ipiyansahan ka, parang hindi ka makamapbilanggo. Tapos, hindi naman siya tatanggap sa mga payo namin, so nagkakaroon ng hulihan sa kanya. Medyo na, nagkagulo-kagulo na, hanggang dumating ang araw na si kamahalan ang sinisisi niya dahil hindi daw siya tinutulungan. Okay. So, ang nangyayari, noon pa man, nag-away-away na siya sa kanyang asawa dahil nag-asawa ng isa yun si Solo. Yung secretary niya, inaasawa rin niya. So, nag-away sila sa kanyang asawa. Yung tunay niyang asawa, nag-away sila. Ngayong nagsampa ni kamahalan, ngayon, pumunta sa amin, sa teritoryo yung asawa. Nag-ano siya doon, kasi naghiwalay na sila ni Solo. Ni Solo, yung asawa niya. Ngayon, dumating ang araw na, iwan ko lang kung bakit nagkaganon, nagkabalikan siguro itong dalawa hanggang dumating ang araw na kinausap nila yung babae na sasampahan ng kaso nila si kamahalan at sabihing rape. Pero ito namang babae, mayroon ding dumating sa amin na mga informasyon na ayaw niya dahil ayaw niya talaga daw, sabi niya. Isa nga, pag hindi mo isasampahan ng kaso, parang mayroong magagalit daw sa kanya. Doon ang kasabihan. So, ito naman si Solo, dahil magkasama kami noon, ang sabi sa akin na yung 11 anak daw na hindi daw niya sa kanya lahat. Kasi massage yun mag-massage yung asawa na yan. Magmamassage. Akala ko ba naman 50 anyos na virgin, kaya nagreklamo. Magmamassage yan. So, yun ang nangyayari. Di talagang malisyoso pala yung pagkakakaano sa kanya. Siguro naman sana madinggin ng judge ito ng patas. Kasi nabalita ko pa yata merong mayroong pang nagba-back up na politiko na nagigiit sa kay King Kuluban. Umaangkin kasi yung sir, yung isang umaatras na sa kaso, umaangkin siya sa kanyang Facebook. Sa Facebook niya nagsasalita na wala kayong magagawa sa amin dahil yung malalaking politiko daw nasa likod nila. Ayun. Yun ang sabi ng babae. Yung umatras na, hindi na tinuloy yung kaso niya. So doon namin nalalaman na mayroon palang politiko na sa likod sa kay kamahalan.
kahit ganun pa man, sir, hindi din kami nag-alala dahil lahat naman na inuutusan ng Panginoong Diyos na talagang papasok muna sa kulungan para matupad ang lahat ng mga gusto ng Panginoong Diyos siguro. Okay. Nagkasulat man yan. Tinatanggap na lamang ninyo na ito na baga God's plan o divine plan. God's plan, sir. Kasi nakasulat yan, sir, sa Ecclesiastes 4:13 hanggang 15, sir. Ayan. Sabi ni French Magabang, si French kasi taga Mindanao to, patong-patong na ang kaso niya. Pero araw-araw may dalaw pa rin. Maraming nagmamahal siguro. Araw-araw, sir, maraming dumadalaw sa kanya. Kasi yata ang dinig ko, kaya ito dinig ko lang ito na sinusuportahan ng isang politiko yung prosecution niya dahil sa ancestral domain, dahil sa mga lupa, at masama pa yata yung pera ng mga indigenous people, mukhang hinahawakan nitong malaking politiko dyan sa area ng Bukidnon. Yun naman ang mga information, sir. Ayan. Pero hindi, yun ang mga information. Kasi nagagalit talaga yun dahil pinaglaban kasi ni Hainis King Kuluban na hindi pwedeng matagal na nakatira doon sa lupa na yan tapos bigla lang mayroong nagmamayari. Hindi naman siguro. Tapos paalisin ka agad-agad. Hindi naman pwede siguro gano'n. Ipinaglaban ni Hainis King Kuluban, nagkaroon ng mga kaso. Di ba yung mga iba pang mga tribo na lumad, parang pinaalis din sila sa lugar nila. At iba pa, napapatay pa. Yan ba may related ba yan sa mga pag-angkin ng mga lupa? Kaya nagkakaganon? O anong naman ang dahilan ng mga lumad na yan? Sa cloud din ng ninyo yan, kasama rin ninyo sila. Anong common complaint nila? Dahil ang lahat naman ng mga lumad, sir, talaga namang kasama yan sa 110 tribes. Pero yung nagkakaroon ng ibang mga pangyayari, siguro hindi ko na rin alam yung ano ang dahilan. Basta ang pinaglaban lang namin yung karapatan ng mga lumad. Yun ang pinaglaban namin. So ano bang pinaglalaban ng mga lumad? Yung lahat na mayroon kasi tayong mayroon tayong kasi na personal kong pinupuntahan yung DBM, Department of Budget and Management dito, at tinatanong ko yung pag-ano ba yung katotoo na mayroon pala tayong 20% ERA is authorized by law, intended for the ICCIP. Tapos ang sagot naman ng staff ni Attorney Clasara na yearly namin ni-release ang 20% intended for the ICCIP. Ito naman din nagkataon nakarinig ako sa speech ni Senador Escudero dati, 2015 yata yun, hindi ko nakalimot, na sa national era natin, mayroong 20% kaagad na intended for the ICCIP. So, yun ang na sinigurado ko, tinatanong ko yung DBM kung totoo talaga yun. So, ang nangyari, lahat ng mga cities, provinces, municipalities, barangays, mayroon ng ginagawang IP representative. Ito po ay pinatayo at tinatawag na IPS ng Republic. Okay. Indigenous Political Structure. Yun. At saka tinatawag na ngayon na isang agency na NCIP. Yun ang NCIP na yan. Ang di-recognize lang nila is only 7 tribes. Samantalang sa libro sa IPRA is 110 tribes lahat. So kami naman, tinatama namin yung lahat na mga nakasulat upang lahat naman ay makikinabang kung mayroon man. Ito, sabi nga ni Fred, alam pala ni Fred, may idea siya. Hindi po recognize si Tata Salvo. Sino ba itong Tata Salvo? Yun. Yan na si Hainis King Kuluban. Okay, sa 7 tribes. Ko. Sa 7 tribes ng Bukidnon, ayon sa NCIP, sa Manolo Fortich. Okay. Maraming beses na inimbita si Kamahalan na si Hainis King Kuluban sa NCIP na ipa-recognize yung organization mo. Sabi naman ni Kamahalan, hindi ako magpapa-recognize sa NCIP kasi ang NCIP is only agency sa 7160. Paano natin hahawakan yung batas
ng Republic Act 8371 na kung tutuusin, ang kasabihan dyan ay self-governance. Paano tayo magiging self-governance kung ang ating Republic Act 8371 hawakan pa rin ng 7160? Yun ang nangyayari. Ayun. So ayaw talaga ni King Kuluban na magpa-recognize sa NCIP. Ayun pala, may pinaninindigan. May pinanindigan siya. Baka naman matigas ang ulo. Para sinusunod lang yun sinusunod lang yung nakasulat sa batas. Ayan ang problema pala. At least nagbibigay ito sa atin ng idea. Haring mantutulan, ano. Kasi tayo, parang ang mangyayari nitong ginagawa, matapos itong mga paglilindol. Mamaya na natin talakayin yung paglilindol. Parang papunta na tayo talaga sa divine government. Papunta tayo sa divine government o kumbaga tribal government, whatever na magiging outcome nito. Pero somehow lalabas tayo sa takbo ng gobyerno dahil meron na tayong kumbaga parang soberenya, yung sovereignty ng ating bansa ang paiiralin natin ito. Now, nakikita na natin ang magiging problema dahil ayaw ng gobyerno, ayaw ng mga politiko na mawala sa kanila yung kapangyarihan. So ito ngayon, kay King Kuluban, hindi pa niya siguro nilalaro yung politika. Ayaw niyang makihalo sa politika dahil madumi ang politika. Na politika tuloy siya ngayon. Ganito, sir. Ang gusto kasi ni King Kuluban na kung ano man ang talagang nararapat ibigay sa mga tribo, ibigay. Hindi pwede yun kasi nakalagay na diyan sa batas na intended for the ICCIP. Ang gusto naman niya talaga na kung yan ang nasa batas, sundin natin ang sa batas. So, yung sinasabing Republic Act 8371 is self-governance, no? Kung self-governance, pansariling batas ng mga lumad o sa mga lumad. Dahil yung NCIP naman is only agency under ngayon sa DSWD. So, paano gagalaw ang isang batas kung magpa-under ka ng isa pa ring batas? That's right. Ang kailangan dito, paggalawin yung batas na lahat ng mga lumad ay nagkakaisa. Kasi ganito kasi sir, ang according kasi sa atong revised penal code na during Summit Conference 1966 sa Lesion Leaders dito sa Maynila, nagkakaroon sila ng mga salita na Republic Civil Administration is the biggest corporation of the state, created by civilian in nature. But they are kanang gitawag og court judicial sanctity to become a legal representative sa gobyerno, no? So doon naintindihan namin yung Republic Civil Administration is a biggest corporation. That's right. Yan. It was registered by the Securities and Exchange Commission, Washington DC 1933 doon sa Amerika. Ngayon, dito sa atin dinala dito sa atin ng gobyerno. So ang usapan na siguro diyan, yun lang ang naisip ko na may usapan na. Kung dahil sila magiging isang corporation ang nagmamay-ari sa ating lipunan, sa ating bansa dito sa itinawag na Pilipinas, dahil dito sa dati ito hindi Pilipinas Maharlika ito. Okay. Tapos ginawa nila na yung inaprubahan nila yung Republic Act 8371 1997, walang tumayong presidente sa lumad kasi kanya-kanyang organize upang makilala lang sa ating gobyerno ngayon. So walang tumayong presidente sa batas na yan, Republic Act 8371 sa tribo. So ang ginawa ng ating gobyerno, gumawa silang isang agency na may representative na isang commissioners at pitong commissioner at isang tinawag na chairperson. Okay, sige. Chairperson. Okay, sige. Ngayon, so totoo naman yung sinasabi niya yearly ni-release yung 20%. So malaking pira para sa indigenous people 'yon. So kung yan ang nabigay sa tama, siyempre totoo yung sinasabi ni President George Bush na the richest country in the world is Philippines. Kasi yung mga lumad, kapag mayroon na sila talagang puhunan, sigurado ko nga, paano ba tayo aangkat ng ibang bigas sa labas na dito sa atin mayroon naman
mga taong walang puhunan, dapat bigyan puhunan para makapagtrabaho sila. Okay. So ibig mo sabihin, dahil pinasok ng politika, dahil pinasok ng gobyerno, nawala tuloy yung pakinabang na yan. Hanggang papel lang pala yung batas na yan. Ganun. Oo. Ang nakikinabang lang diyan, sir, yung mga representatives. Ayun. Yung ina-appoint na mga politiko na ikaw ang maging mandatory representative sa bayan na to. Ganun. Ayun. Yun ang, kasi sahod nila, level, no? Level sa mga council, level ang sahod ng mga representative. Representatives. IP representative. So, ibig sabihin, kahit nasa katribo mo, nanakawan ka ng katribo mo. Hindi na rin natin siguro sila po masisisi, yung mga representative dyan, dahil walang kalam-alam na milyon-milyon pala yung pera nga dumarating. Ayun. Kasi sahod lang sa kanila eh. Yun na nga. Tinatago. Siyempre, yung ignorance, nasasamantala rin yung pagiging-ignorant natin. At ito po ay pinapatunayan ko sir dahil mayroon kong hawak na dokumento galing mismo sa DILG, nag-utos sa DBM na ibigay na yung 20% intended for ICC IP management ni Hines Kinkuluban. Tapos yung DBM naman, nag-order naman sa NCIP na ibigay na yung 20% sa kanila at sila na bahala magbigay sa lahat ng mga lumad sa buong bansa ng Pilipinas. Na pumayag naman ang NCIP pero ang nakalagay doon sa dokumento, only Manolo Portis Bukidnon lang. So ayaw naman ni Kinkuluban ganon dahil nationalize buong Pilipinas dapat ang makikinabang. That's right. Okay, sige. At napakaganda nitong yung pinananawagan ay yung binabahagi sa amin ngayon dahil ito unti-unti natin makikita kung ano rin ang magiging problema in kaso na matuloy nga itong divide government, in kaso na magkaroon ng maharlikang government o magbabago tayo ng pangalan. Ito talagang common na mangyayari, no? Magkakanya-kanya pa rin yan. Okay. So, okay, sige. So ito ang ginagawa. Ito ang ginagawa ng ating Royal Highness Kinkuluban. Dahil ang National Tribal Elders of Datos in the Philippine Territory, naka-registered ito sa Securities and Exchange Commission. Ito po ay 110 tribes lahat ang nagiging members dito. Ganon, no? Tapos, dahil ito po ay nagiging under sa Securities and Exchange Commission, so nagrepresentaryo na nagpapakilala sa buong sa gobyerno natin na nandito na yung 10%, nandito na yung tamang mga lumad na nakasulat sa IPRA na 110 tribes na hihingiin yung para sa kanila para makapag-umpisa sila sa kanilang mga gawain. Right. So, ang ginawa ni Hines Kinkuluban, kasi hindi matupad yung batas na sinabing self-governance eh. So, yung ginawa ngayon ni Hines Kinkuluban, na ito po'y pinagtakahan nila bakit nakalabas yung mga dokumento ni King kahit nandiyan siya sa kulungan. Kahit nandiyan sa kulungan, sinisikap pa rin namin. Lahat ng mga mensahe niya iparating sa amin, gawin namin, para malaman sa buong sambayan ng Pilipinas ang layunin ni Kamahalan. So, pinagawa niya sa amin yung tinatawag na Maharlika Tribal Kingdom. At isa po ako doon na nagiging Royal Council sa Maharlika Tribal Kingdom po. So itong Maharlika Tribal Kingdom, pinuntahan si Kamahalan doon sa NCR doon sa kulungan niya. Ngayon, itong Corporation Sol King, mayroon na ba itong batas? Yun ang sabi. Yun ang tanong. So sabi ni Kamahalan, gagawin yung batas para may sarili na tayong batas para taguyod taguyod yung mga kapakanan ng mamamayang Pilipino na mga mahihirap. That's right. So ginawa namin yun. Kami lahat sa buong council, Royal Council, nagpapadala kami, ako mismo ang naghatid sa lahat ng mga ahensya ng ating gobyerno upang malalaman na nila na mayroon na palang sarili tayong batas na hindi na pwedeng pakialaman sa 7160. Okay. So sa tingin nyo, King Mantultulan, kapag tayo talagang desidido na, makuha na natin yung Wealth of the Nation, sa tingin mo, kailangan magkaroon tayo ng Congress o konferensya o convention para sa ganun ma-resolve itong problemang ito?
Kasi paulit-ulit lang naman to, King Mantultulan. Hindi lang ito nangyari kay King Kuluban, pero nakita ko rin dahil noon nagkaroon din ng divine government na pagtatangka ng panahon ni Noynoy Aquino. Nakita ko rin yung pagkakawatak-watak kasi gusto lahat maging hari. Gusto lahat maging prime minister. Ganon. Kaya siguro mapag-usapan natin yan. Ano? Okay. Sige. So bago tayo kita bitawan, ano mga nais mong ipahatid sa ating mga audience ngayon? Nasa yung lahat ng pagkakataon. Okay. Salamat po naman. Ang masasabi ko sa lahat ng mga nakikinig sa programa ni Sir Anton, na una-una ako nagpasalamat ng sa istasyon na to, no? Sa programa mo, Sir. Malaking pasalamat ko to, hulog ng langit ito na sa programa ito. At sa lahat na nakikinig sa buong bansa ng Pilipinas at nanonood, no? Pasensya na mo sa mukha ko kasi nagkaroon ako ng allergy, no? Sige lang. So, pero bahala, ang importante nga marinig ito sa taong bayan. Ganito ang layunin ng ating mahal na Royal Highness King Dato' Kuluban, na ang Maharlika po Tribal Kingdom nagkakaroon na itong sariling batas at hindi na po ito pwedeng galawin pa kahit kanino, kahit ang Republic Act 7160. Pero ito po ay nakig-partnership upang ang ating bansa sabay-sabay natin iahon sa kahirapan. Ganito, ang dapat at nararapat na bahagi o bagay na ibigay dapat sa pagbigyan, ipaabot. Kasi nakasulat sa banal ng kasulatan, kay Cesar, kay Pedro. Pag yan ang matutupad, sigurado kung wala nang mag-rebuild sa buong bansa. Kasi mayroon magkakaroon no? Ganito, ginawa namin ang lahat upang mapaabot sa ating gobyerno na nandirito na tayo, tumayo na tayo. Tatayo na tayo at gigising na tayo. Gigising na ang buong sambayanan ng Pilipino. Hindi na tayo palagi lang na sumasandal sa mga politiko nga hanggang may termino naman sila at hihingi naman sa atin uli. Yun nga ang sinasabi na mayroon silang tinatawag na court judicial sanctity na parang magiging legal representative sila, yung eleksyon. Kagaya ngayon, kaming ng eleksyon. So hihingi naman sa atin ng tulong. Magpapabuto naman yan. Sa maraming taon na dumadaan, ano naman ang mga programa? Iba-ibang mga programa nila ipalabas para lang maakit yung mga tao, no? Pero ano naman ang nagawa sa mga mahihirap nito? Yun na nga ang gusto kong makaharap yung mga iba pang mga senador. Tatanungin ko sila. Kasi ito ang nangyayari, no, sa ating bansa. Yung para sa mga senior citizen, hindi nagkaparehas, hindi pares-parehas ang pantay-pantay ang yung taon ng isang tao. Doon sa Mindanao, may 78, may 75 bago nagiging bigyan ng card. Bigyan ng allowance ba 'yon? Yung dito sa ibang bansa, sa ibang lugar naman 60, pagdating mo ng 60, bigyan ka kaagad. Bakit hindi na kanong tawag ba 'yon? Sabay-sabay. Parehas. Dili nagkapareha, 'yon ang tanong. Okay. So ang masasabi ko, itong Maharlika Tribal Kingdom po, ito po ay magbibigay ng katuparan ng tinatawag na divine government. Alam naman natin si Highness King Kuluban, nandyan sa kanya yung susi. Ay, yung susi naman talaga, yung espada. Yung espada ni Lapu-Lapu naman nandyan sa kanya. So, alam din namin na lahat ng mga tao ngayon na nanahimik pa, na hinahawakan yung mga mga yaman na yan, dapat tayong lahat ay magkakaisa na. Hindi natin gamitin yung sarili nating interest. Kailangan pag-iisahin natin yung lakas upang mabigyan lahat na palagi nating pinagdasal. Ang sabi ng dinadasal namin, iparating mo sa amin yung kaharian. At matupad ang utos mo sa lupa at sa langit. Ano ba yung kaharian? Ang kaharian nandito na. Kasi nandito na si Highness King Kuluban. At siya isang Maharlika
galing sa royal family dahil ano siya yung pinaka siguro sa apo na ba yan sa tuhod. Ang tanong ko, may ginto ba tayo diyan sa Bukidnon? Maraming nagsasabi doon sa amin, sir, na yun na nga na politika daw si Kamahalan at gusto nilang sisirain, paalisin sa teritoryo namin. Parang siguro dahil marami daw ginto doon sa amin sa area namin. Pero kami naman hindi naman pwedeng ganun lang agad-agad. Kailangan ang tao kasi dapat hindi naman natin ma-fix na walang pagbabago ang tao. Pero pagbabago naman. Pero sa tingin mo may pinangahawakan ng tribo ni King Kuluban kayo diyan sa Bukidnon, mayroon talaga? Mayroon talaga, sir, mayroon. Okay, very good. Yung divine government, sir, ipatuloy ko sa sira. Sige, yung divine government matupad yan, sir, dahil si Kamahalan, isang spiritual leader, no? Isang recognized king, no? His King Kuluban, recognized, at saka yung mayroon siyang Queen's Kingdom, ganun. Lahat-lahat na seven seal, yung seven seal na riyan sa kanya lahat. Siya ang nakahawak na yan na seven seal. Hindi ba kaya yan kay Tatay Tagliong? Yun, kasama namin ngayon yung ibang tauhan niya, sir. Okay. Na patay naman si Tatay Tagliong, sir. Kaya nga Oo. Pero mabubuhay daw uli, ha? Abangan natin. Tsaka yung espada daw ni... Nagtasabi, pwede ba raw yung espada ni Lapu-Lapu mabigyan tayo ng picture? Ngayon, sir, hindi ko nadala yung picture, sir. Sige lang, sa sunod naman, sir, ipaano ko sa iyo. Sige. Okay. Sige. Okay, maraming salamat sa iyo, King Mantultulan. Salamat po, sir. Sir, salamat. At sa Tayag family ng Pampanga, kayo sa mga taga Pampanga, sana safe kayo. Sigurado naman. Nandito nga ako ngayon, sir. Sa ila kanila. Safe dyan sila, Tayag family. Regards sa Tayag family, kana Matias Tayag, kay Archie Tayag, at kay Jojo Tayag. Ayan, Pampanga, with love to Bukidnon. Sa kaharian ni King Kuluban, and good luck. Balitaan nyo kami kapag nakalabas na si King Kuluban, and we would like na sana ma-interview natin dito sa Wealth of the Nation. Yes, sir. Maraming salamat po, sir, at God bless your program, sir. Okay, sige. Alright, maraming salamat. Ayan, ang ating naging panauhin na si King Mantultulan ng Bukidnon. Ayan, kasi may mga politiko na talagang itong ating mga tribal nalalagay sa alanganin, kaya kailangan din naman nating mag-render tayo ng suporta sa kanila. Pero yun nga, ito example pa lang. Dahil kapag nabuo itong Dibino Gobyerno, yung direksyon, papunta tayo sa Dibino Gobyerno, pero kung watak-watak pa rin tayo, lahat gusto maging tribal king, lahat ay maging hari, mahirap naman din yan. Hindi talaga wala tayo patutunguhan, kundi magkakawatak-watak pa rin, ha? Okay, sige. May naniningil. Kasi tungkol daw sa earthquake, itong pag-uusapan natin, pero napunta tayo sa, may mga kasi talaga. May naka-previously scheduled na sila na maging panauhin. Nataon naman na nagkalindol tayo. So, i-post niyo po rito kung ano yung palagay tungkol dito sa lindol. Kasi kahapon, binalita kagad sa akin ni Ed Neri na yung chandelier daw nila sa bahay nagsasayaw-sayaw. Tapos kinabahan kagad, no? Si Saldi Vilches kanina, dahil nandun siya sa lugar ng Leyte, ang lakas daw talaga ng lindol. Sunod-sunod, araw-araw na ata. Andun sa mga prediksyon ng aking maestro. Yung aking maestro yung gumamot sa akin. Prediksyon niya, bago ilabas ang Divine Wealth, ay magkakaroon muna ng mga ganitong uri na pangyayari. Prediction pa nga niya magkakaroon ng malaking tsunami sa Mindanao. Yung ibang isla, may islang lulubog para merong makompensate at merong aangat naman na isang isla na sinasabi nandoon ng kaharian ng Diyos. Ayan. So, expected na ho ito. May tumawag nga ho sa akin kanina, sabi baka kagagawa nito ng kabal. Bakit? Kasi daw, may mga parating na. Ano po yung mga parating?
Secret. Hindi niya na sinabi. Pero mga parating, ibig sabihin yung mga foreign individual siguro, ha? Yung iba siguro, ina-expect na lalapag dyan sa Clark. Kaya sabi, baka kagagawan daw ito ng kabal at nang sa ganun, madelay na naman ang ating inaantay. So, yan. May lumalaban si Ranton sa inner earth ng Agartha. Yung nga sabi, baka yan kagagawa ng mga engkanto ng bulldozer. Kasi nga sabi na one of the largest purchases ng bulldozer ay diniliver sa Bohol. Doon sa Chocolate Hills, 500 units. Tapos, pagkatapos ng delivery na yon, lumindol sa Bohol. Ayun, ako. Warning ito ng Diyos Ama. Sabi naman ni Buboy Ramos. Pero yun na nga, siguro, baka totoo nga na bago natin makamit yung tinatawag na divine wealth na yan, kinakailangan muna nating dumaan sa mga ganitong uri ng mga pagsubok, paglilinis. Kawawa naman yung mga mabibiktima. So mga collateral damage na lang pala. Ganun ba yon? Hindi na matitikman, hindi na nila makakatikim. Huwag naman sana. Okay. Binabati ko nga pala si Mr. Lopez. Kanina nagkita kami ni Mr. Lopez. Dahil may project. Ang sana matuloy, ha. May project na malaking facility na itatayo for humanitarian dito sa Iloilo. Okay. Basahin natin itong mga komentaryo. Mamaya, tatanungin natin si Rick Villore dun sa office ni Queen Salvacion dahil meron silang nilabas na gold bullion certificate. Aalamin natin yan. Sabi ni Alan, change is coming, reminding us of the Treaty of Paris in 1898 of whom Paterno was outside the room only during signing. Also the Treaty of Versailles in France, Treaty of Amity and Understanding and Perpetual Agreement. Everything was funded by the wealth, gold assets of the Philippines. Tapos yung pagsabog pa dun sa Sri Lanka, pagkakasunog dun sa Notre Dame. Yung mga tinalakay ho namin ni Edna Neri nung Sabado yan. Although na siyempre lahat yan mga haka lamang, ating mga pananaw lang. Baka ito'y simbolo na rin ng pagtatapos o pagwawakas ng Vatican. Mawawala na ang Vatican at magpapalitan ito ng one world religion. Kaya, yung one world religion, kinakatakutan din yan. Kasi yan din ay isang kaparaanan ng New World Order para kontrolahin ang buong sambayanan. Kaso mo, Pilipino tayo Ayaw talaga natin magpakontrol narinig naman natin, kaya sabi ni King Kuluban, kaya pala siya napolitika. Ayaw niyang pumasa ilalim sa anumang gobyerno dahil meron nga tayong kasarinlan, kumbaga. Kasarinlan. Yan ang problema natin, So, hindi tayo ang magtataguyod ng sumpa, kundi ang mga bansang nagpapahirap sa atin. Ano kaya ibig sabihin nito, Jennifer? Hindi tayo ang magtataguyod sa sumpa o hindi tayo magpapatalo sa sumpa. Okay. So, abangan natin. Baka mamaya at itong may kasunod pa. Luzon, 6. Visayas, 6 pa rin. Baka sa Mindanao, 6 pa rin para mabuo yung 666. Nabuo na yung 666. Nabuo na yung 666. Lalabas na ba yung kayamanan? Abangan natin yan. Okay, pagkabuhay po kasi, nung nabubuhay si Jesus, may earthquake din. Okay. Sige, tawagan natin si Rick. Alamin muna natin. Ito nga pala si Mr. Ray Alvarado. Sabi niya, ito, meron siyang may mensahe siya rito na my mother's family name is Loremia. Pag rinambol mo, anagram, Lemuria. Ayun. Pag nirambol mo nga yung Loremia, Lemuria. Naging O lang yung U. Pero isa lang yan. Way back
O, lahat ng vowels, isa lang yan eh. O, A, U, isa lang yan. Way back in 1988, a friend of mine lent a Xerox copy of the book entitled The Lost Continent of Mu. If I can remember it right, it existed 33,000 years ago. Highly technologically advanced civilization. Unfortunately, that manuscript was nowhere to be found by my friend to whom I lent it. Sayang. Ayun, sayang nga naman kung ganun ka yung precious document na yan o yung babasahin na yan. Okay, bago po tayo, just keep your comments coming. Ayan, pagkabuhay ho ng Phoenix. Sinunog ng Phoenix yung kanyang sarili at para magbigay ito ng panibagong buhay. Lumindol din sa bansang Taiwan. Nauna ang bansang Taiwan ng isang araw sa lindol bago ang Pilipinas. Ibig sabihin niyan, yung Ring of Fire ay nagiging active na. Ayan ang dreaded Ring of Fire. Extending up to dun sa Pacific Rim. No, dun sa Amerika, kasama yan. Yung Ring of Fire na yan. Kaya mga kinakatakutan yung pagkilos ng Ring of Fire at yung siyempre, Amerikano, nasasagap natin balita yung pagkakawasak din sa San Francisco, sa Pacific Coast na yan. Yan ang isa sa mga kinakatakutan. Pero tayo rito, siyempre meron. Yung tinatawag na The Big One. Diyan daw yan sa stretching Alabang hanggang Bulacan. Pag naman sana, kung ibibigay yung divine wealth, divine love, ibigay na lang, pero wag naman ho, Lord. Wag naman ganun kalupit. Paano naman yung magiging madadamage o masasawi? Hindi na makakatikim. Patikman mo muna. Ganun din. Ikaw, Antonio, patitikman mo muna tapos masasawi. Okay. Sabi ni Alberto Milo, ang mga hari na hindi makikipang ngasiwa sa bayang pinili ng Panginoong Diyos Ama ay malilipol. Siyempre, kailangan pagka bumaba na yung batas ng Diyos, yun ang susundin natin para hindi tayo magkagulo-gulo. Baka nga yung Babel, no? Yung pinangyarihan ng Torre ni Babel, baka sa Pilipinas din. Lahat na lang biblical Pilipinas. Bakit kamo? Isang bansa tayo, dami-dami nating dialect. Hindi na tayo pinagkakaya, Kung bagong bumaba yun, kahapon ang salita ng kapitbahay mo, Tagalog. Nung bumaba yung sumpa ng Diyos, kinabukasan yung asawa mo, Kapampangan na. Sabi niya, Ebon. Titingin na kang ganun. Yung pala, itlog pala, Ebon na. Dito sa Iloilo, alam ba, Tagalog ako. Sabi mo, ang pagkakaintawa ninyong mag-asawa, kalapati, lumilipad, di ba? Dito sa Iloilo, sinabi, pati! Yung pati pala, pating. Di nga kayo makakaintindihan dahil yung pati niya, lumalangoy. Ikaw, yung kalapati mo lumilipad. Okay. Sabi ni John Sena Celis Tangub, good evening ka, Anton, watching from Poland. Okay, paalamin muna natin ito kay Rick, paano itong nila na gold bullion certificate. Ang hirap yata kumontak ng Globe ngayon. Napansin ko. Sabi ni Domeng, global earthquake po kasi ang naganap na lindol sa loob ng 24 hours. Minsan lang ito nangyari. Oo nga naman. Parang kakaiba nga naman. Tapos sunod-sunod pa rito sa Pilipinas. Magkakaibang lugar. Hello Rick? Yes, hello. Okay, standby. Good evening, standby. Okay, si Chogjara. Ang mga lindol ay isang klase ng natural disaster. Although, meron ng kakayahang i-artificial lang pag-initiate o pag-induct ng kalupaan sa pamamagitan ng HAARP.
Kaya nga kung sabihin ito ba ay tangka ng kabal para maantala na naman ang paglabas ng pagpirma ng Wealth of the Nation? Posible rin kung hinarp tayo nagkaroon ng lindol, pwedeng gawin daw ng harp yung lindol, pwedeng gawin niyang harp yung pagpapabagyo ng malakas. Ang mga lindol ay isang klase na lang ng natural disaster na nangyayari sa ating mundo. Walang anumang organisasyon ang naugnay dito at walang makapagsasabi kung kailan at saan ito mangyayari. Kaya sinabi yung mga paghahanda sa lindol hindi natin yan hindi natin masasabi na pwede natin paghandaan. Okay, I stayed to my Ilongga origin kasi gusto niya yung pating niya lumalangoy. Hindi lumilipad. Dito nga sa Iloilo, yung kapitbahay mo, pag sinabing ido, aso, kapitbahay mo, sabi niya, yung ido niya, ano tawag nun? Meron pang isang turn yun Ido, tapos, ayam. Ayun, ayam. Gubot muna bago grasya. Yun na nga, bidalin. Nakakatakot yan. Sir, di pa natin natitikman yung biyaya. Baka mauna pa yung bomba. Yun nga sabi. Sabi nga Sir Anton, sabi, baka naman na-trigger yung atomic bomb. Sabi ni Supremo, kaya lumindol. Talaga naman. Okay. Magandang gabi si Rick. Tuloy natin si Rick. Rick? Hello, good evening po. Good evening. Live na tayo ngayon sa WOTN. May na-receive akong announcement galing sa kaharian. No? Ito ay patungkol dun sa gold bullion certificate. Bigyan mo nga ako ng konting background tungkol dito. Hello? Hello, Rick. Bigyan mo ako ng konting background. Sige po. Medyo choppy po yung signal. Pero I just received information from Majesty na she will be informing about initial public offering of global gold bullion certificate. Okay. IPO. Hello? Sige babasahin ko muna to Only a legitimate government can issue and print currency provided and protected under the Penal Code RA 3815. Book 1 article blank 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 numbers a threat of national security. Issuance of digital e-currency Bitcoin are illegal form of currency as it is not backed by gold and a criminal act. It begins at the grassroots for the grassroots government of the people, by the people, and of the people, started at the headquarters, New Palao, Barangay Unit, center of the new government for the whole world, soon to be embraced. Ganun. Okay, so ano itong gold bullion certificate? Bigyan mo ako ng kunting description. Okay po. Because with regards to this currency, ang print lang po niyan is the legitimate government. At ang government po is made legitimate if having territorial jurisdiction. And the government begins with the sovereign individual. That is the international law. Without the sovereign individual, there is no government. So sa ngayon po, what will happen is that it is only the legitimate government that can print the gold currency. At ang holder po niyan, ang government po na yan, ay yan po ang legitimate divine government, Kingdom Filipina Hacienda, the holder of the planetary world territorial jurisdiction, the indivisible mother title, OCT 01-4S, Hacienda Filipina, and of motherland ancestral domain of the grandfather Maharlik Khan tribe. And when we speak about the Maharlik Khan tribe, that is since time immemorial, since the beginning of creation, mahal na nilikha. Okay, sige. Now, kung marami pong tribo, ito po yung grandfather. And with regards to the divine wealth, from the civil case 3957P of 1972, is finally resolved by Supreme Court resolution notice dated November 28, 2012, addressed by the Supreme Court
to Her Royal Highness Salvacion Legazpi y Espiritu Santo. Kasi ang posisyon niya, yung ginto po kasi, Diyos ang may-ari. Okay. Pero may itinalaga. So, at ang itinaga ay makikita po natin sa divine plan, it is in the only sign of Jonah. okay. At diyan po nakapropesya ang Queen of the South incarnate. Okay, now, itong gold bullion certificate nito, naka-IPO, Initial Public Offering, kamo. Oo po. May backup ba to? May backup ba to ng ginto? Yes po, because the gold currency certificate, the Alpha Omega gold currency certificate of the sovereignty is backed up with 617,000 metric tons of gold and 500,000 pieces of 10-carat diamonds that was resolved by the Supreme Court from the civil case 3957P about the lost owner involving the 617,500 metric tons of gold and 500,000 pieces of 10-carat diamonds that was used by the British Empire for 200 years and by America for extended for another 40 plus 10 years since the 1764 decided case of Royal Decree Protocol. That is finally resolved on November 28, 2012 to the owner, once lost now found, whom the Supreme Court addressed to Her Royal Highness Salvacion Legazpi y Espiritu Santo, the great-great-granddaughter of Raha Lapu-Lapu of Raha Luisong of ancient Majapahit Empire in the lineage of Raha Lapu-Lapu of the 7th generation. Okay. Of the grandfather Maharlikhan tribe. Kasi ito po is beyond physical. It's beyond physical lineage. The sovereign monarchy is beyond physical lineage because it's also of the divine plan that was prophesied by Christ that there is only one miracle of Jonah that will be given for redemption of humanity on the judgment day. And that is where the Queen of the South incarnate was prophesied by Christ because the Queen of the South incarnate, bae sa pagkapagatan, originated from our motherland, sa inang bayan po, from ancient Ophir, from the ancient kingdom of Butuan in Region 10, the mother province in Article 18, Section 9, transitory provisions of the 1987 Amendment of the Constitution. And with regards to the territorial jurisdiction in the original 1935 Constitution, the Hacienda Filipina that was embedded in Treaty of Paris, that was since the 1764 Royal Decree Protocol, now resolved November 28, 2012, with regards to the divine wealth, to Her Royal Highness Salvacion Legazpi y Espiritu Santo. And she is the legitimate owner who can print the gold currency. Okay, Rick. Awat muna. Magkakaroon kayo ng IPO, although na-i-interview ko si Queen Salvacion para malinawan tayo rito. Magkakaroon kayo ng IPO ng gold bullion certificate. Magkano naman yung value nun? May idea ka na ba? Wala pa. Ano nakalagay dun sa certificate? Simple Majesty, ang narinig ko po is there's this one unit about 1 million Alpha Omega dollar each gold bullion certificate, and there would be more than other denominations. Okay, sige. Siguro tatanong ko na rin kay Queen Salvacion pag nagkausap kami kung ano ang mode of payment kasi alangan namang babayaran ka namin ng fiat, di ba? Yun po. Kasi po nangyari ngayon dito sa mga international transactions, nagkabuyaso na po yata sila because they were transacting what we term as yung gold certificate nila is synthetic gold certificate, and they were buying it with fiat money. That's right. Ano po mangyari yan? Vicious cycle po yan. Walang kapuputunguhan po yan. Kasi wala naman po talaga silang authority to print currency because they are no longer a government. The corporate ultimately expired 2014 after 250 years from the 1764 Treaty of Paris. And how can they print currency right now when they are not government? Because the planetary territorial jurisdiction, the world territorial jurisdiction, is now with Filipino sovereignty, with the sovereign successor, Her Royal Majesty Queen Salvacion Legazpi y Espiritu Santo. Okay, sige. Sige, Rick. Kausapin ko si Queen Salvacion, and sana mabigyan niya tayo ng picture, mabigyan mo ko ng picture kapag nakausap kami
kung paano, anong itsura nitong gold bullion certificate, and we will go to the nitty-gritty of the detail about it, no? Okay, sige, Rick. Yes po. Okay. Yes po, Sir Anton. Majesty is waiting for your to communicate with, so you can communicate with Majesty, and she is open so that this will be announced to our nation, and dito na po, and worldwide. Okay, sige. Pag-usapan natin yan. Baka by next week, imbitahin ko si Queen Majesty para magbigyan tayo ng detail tungkol dito sa ilalabas ninyong gold bullion certificate. Okay? Sige. Sige po, kasi medyo traffic po yung signal. I hope I got what you know. Sige po, salamat po, Sir, okay. Sir Anton. Okay, maraming salamat. Ayan, si Rick Villori, tagapagsalita ng Kingdom Hacienda Filipina. Okay, balikan natin ito. Nagiging exciting tuloy tayo. Nauuwi tayo dito sa mga kakaibang salita, no? Yun na nga, ang asawa mo, katabi mo, katabi ng Diyos. Kayo, maggulo kayo, ang Pilipino. Mabuti pa, guluhin ko yung inyong mga diwa at sa ganon, hindi na kayo magkaintindihan at hindi na kayo mag-away-away. Ang gugulo ninyo. Mabuti pa paghiwa-hiwalayin ko yung lupain ninyo at paghihiwalayin ko kayo at bounded by seas. Kasi magkapit-bahay. Kinabukasan, nandun na sa Bisaya. Yung kapit-bahay yung nandun sa Luzon. Yung kapit-bahay yung nasa Luzon, Bisaya, nandun na sa Mindanao. Yung hindi na sila mag-aaway-aaway nga naman. Tapos, bibigyan ko kayo ng panibagong mga salita. Asawa mo, katabi mo, pagkikinabukasan, niyaya ka ng tanghalian. Darling, Jesren, darling. Kaunta anay. Ayan, kaunta anay. Hindi ka siguro kakain, kasi anay . Sabi naman ni Jong, sa Tagalog ang langgam, gumagapang. Sa Bisaya, lumilipad. Ayun. Ayan, sabi naman niya, sa Tagalog, kain muna ako. Sa Ilonggo, kaunta bala. Bala. Ay, naku, tama na lang natin. Tama na yan, kabalbalan nyo. Sabi ni Jenny. Good evening, KD Susi. Okay, good evening din kay Ayan, kay Marlene Nagabaw. Hindi ko makita yung kanyang scene niya. Siguro tumatawa rin ito. Daan na lang natin sa tawa muna dahil nga tayo naharap sa mga ganitong pagtatanong. Ano to? Basin anay nga baboy, anay. O yung anay, iba rin yung anay. Yung anay, ibig sabihin yung inahin. Maraming mga ganyang salita, ano? So, pagising mo, hindi na nga kayo mag-away dahil hindi na kayo magkaintindihan. sabi siguro ng lalaki, talaga itong asawa ko, pinapakain akong anay, talagang galit sa akin eh. Okay, sige. Sa mga darating na episode ng WOTN, wala pa tayong update galing dun sa mga seryosong pinagkukunan natin ng balita kasi nga, ayan, naantala nga naman, baka nga itong pagkakalindol-lindol na yan, kung yan ay manipulated, kung yan ay ginamitan ng technology na tinatawag na HARP, baka para maantala, then imbis na makarating, imbis na makalapag sa Clark Air Base o sa Clark Airport, hindi na nakalapag, na-delay, napunta pa sa Hong Kong. Ayan, mga ganong senaryo. So, kung yan ay HARP, baka nga naman diniliberate ang pagkakalindol-lindol na ganyan at sa ganon ay maantala na naman yung deklarasyon. Kasi may mga deklarasyon tayo idideklara, ipoproklama. Ang sole signatory, ihiranging hari. Ayan. Sabi ni Alan, the wife of Bongbong Marcos named Lisa Raneta Marcos had established a law firm named as MOST. Marcos, Ochoa, Serapio, and Tan. Ito ba si Serapio? Ito si Si Serapio. Kilala natin ito si Serapio. Mga nandiyan sa Divine Government, si Charlie Serapio. Hiling magtayo ng mga foundation.
panahon ni Erap. Okay. Good evening. Ayan si Rapio. I love Davao City. Very nice place. Also went to Bantayan Island of Cebu. Very nice place 6 weeks ago. Okay, Ben. There are more places to explore and to enjoy. Enjoy the islands. Enjoy paradise. Paradise Island itong Pilipinas. Good evening, lalo na sa Woten. Makisabay pala sa Usamis dyan. Ano meron sa Usamis, KD? Sa tribal din ba yan? Yan ang sinasabi, man-made disaster. Middle East din po, iba din ang kanilang lingwahe. Gaya din ng Pilipinas, maraming lingwahe. Okay, sige. Bueno, yan ang ating mga pagpapalagay kung bakit tayo nilindol. May nagsasabi na ito ay bahagi na ng cleansing para dun sa ating binaantabayan ng pagtanggap natin ng divine government. Ng divine wealth. May nagsasabi rin na ito ay kagagawan ng kabal at nang sa ganun ay ma-delay ang pagpoproklama, yung mga nakaprograma. May mga programa naman pero sikreto lang. Hindi ko sinasabi kung kailan gaganapin. Pero ayan, hindi natuloy. O maantala na naman, madidiskaril. Sir Anton, dami nila alam, no? Renato. Oo nga eh. Baka gumuho yung bunker sa Samar at Zambales. Yun na rin. Supremo, baka nga gumuho na kasi pinahakot nyo na eh. Ginto. Puro haka-haka at palagay lang. Okay. Technology daw yung earthquake sa Philippines recently, sabi ni Eric Santos. Kasi nga, unusual yan na dalawang magkasunod. Wag naman sana na may kasunod pa bukas na 6 pa rin. Baka buuhin yung 666, ha? Pagka nabuo pa yung 666 bukas sa Mindanao naman, nako! Bueno, so, tungkol dyan sa mga lindol-lindol na yan, tayo po yung mag-antabay, tayo po yung maging vigilant. Kung yan ba ay sinyalis para sa atin, ipagkakasunog ng Notre Dame, pagkakasabog sa Sri Lanka, yan ba ay may tuturing nating tawag nito, sinyales? Gawa ba ng kabal yan para malihis yung ating atensyon? O tapos pagising natin, ayan na? Sige lang. Makikiusisa ho tayo dun sa mga pinagkukunan natin ng mga seryosong informasyon. Okay, Renato, mag-usap tayo, kwentuhan tayo. Dahil alam kong muntik ka na. Umakit ka ng bundok na naman na. Ayan, ang hirap yan minsan eh. Pagka naimbitahan tayo sa bundok, dati kilala yung ating kakausapin. Nako, matatrap tayo dyan. Kaya yung nga palang mga may hawak na Zimbabwe, Super Picheli, handa-handa nyo na po yan. Dahil malapit-lapit na. At yung mga may EU dyan. Nais ko po sana ipaalala na wala po akong kaugnayan sa mga transaksyon na hindi po ako ang nakakausap ninyo. Kasi may maaaring may magsabi, ako ay nakikipag-transact at ang katransact ko ay si Ka Anton. Hindi po yun, wag nyo po yung i-consider na gano'n, wag nyo po tanggapin ng gano'n unless na ako po ang nakakausap ninyo dahil may mga maaari pong gumamit ng aking pangalan at ma-exploit o masamantala yung atin pong programa. So, tanong niyo po muna ako, Ka Anton, totoo ba na may offer si ganito sa akin ng gintot? At ikaw raw ay kasama dito. Tanong niyo po sa akin. Dahil kung hindi po ako ang inyong kausap, wala po akong kinalaman dyan. Ano po? Pinag-iingat ko lang po kayo. Sir, pag ang Diyos ang nagpalakad, walang dapat ipangamba po. Okay, hallelujah. So, yan po. At sa Webes, hingi tayo ng update kay Princess dahil may tatanong ako sa kanya. Isa lang. Yan po naging kabuuan ng ating programa ngayon at
Nasasalamatan ko ang Tayag family ng Pampanga sa kanila pong pag-accommodate kay King Mantultulan na natin pong nakausap kanina, at marami pa po pala tayong dapat maunawaan dito sa kalagayan ng ating mga tribal leaders, at makakakuha po tayo ng mga leksyon. Dahil isa sa mga nagiging balakid yan yung mga ating pagkakawatak-watak. Lahat gusto nating maging hari, gusto nating maging tribal leader. Dahil kustumbre na ng Pilipino. Pag ikaw ay nasa tahanan ko, ako ang hari. Pag ako naman ang nasa tahanan mo, ikaw ang hari. Ganyan po tayo. Okay, Bena, sige. Sa ngalan po ni King Mantultulan, sa ngalan po ni Rick Villori, sa ngalan po ng mga ninyo, sa ngalan po ng ating mga donors, contributors, at sa mga audience natin ngayon, nagbigay ng comment ng 287 comments, 191 reactions, at viewers at all-time high of 178. Ako po si Anton Israel, nag-iiwan po sa lahat ng isang magandang gabi. Kita tayo sa Thursday, same time.